And we're back. Sinabi ko na ba kanina, kagabi nagkaroon kami ng necrological program dito sa Taal, Batangas. So, ngayon naman, dahil, send-off naman. Send-off, yun yung libing, yun yung huling pagpapaalam ng family sa mahal nila sa buhay. Eh, yung mga butterflies natin, dala natin siya. Uy, very gentle ako sa butterfly, ha. Dala natin sila from Manila kahapon pa. Eh, ayaw naman natin na yung butterfly ay nakakulong or nandito sa maliit na parang apple pie pouch ng mula kahapon. So, ang ginawa namin, nilagay muna namin siya sa isang box. Tapos, may food sila. Tapos, ngayon, while waiting for the family, saka namin siya nilalagay ng isa-isa sa kanilang apple pie cage. Apple pie envelope. Mukha naman siyang busog. Mukha naman sila nakapagpahinga kasi mga active nga sila ngayon. Ganun na lang. Ganun na lang yung ribbon natin. Hindi na po yun. Oo, not unless kaya mo ng mga daliri mo yung ano. Hindi man, ang iksi. Yun. Ano ba pwede natin pag-usapan ngayon habang may dalawang nanonood sa atin? Thank you sa nanonood na dalawa. Nakakalungkot yung mga balita ngayon, recently, yung about death. Tapos, ang tawag dito, about death. So, nawawala yung bulaklak. So, hindi na nila alam kung nasa yung bulaklak. So, ngayon, ayan, nalalagay na tayo. Anyway, yun lang. Nakakalungkot yung mga balita about, about, ano ba yung most recent natin? Si Eman Atienza. A 19-year-old, pretty, a beautiful lady na perky, happiness, pero deep inside pala, no, there is something going. Dahil ikaw lang ang nanonood, hold on. Buksan mo na nga lang yan. I remember, I had an experience of, assisting a family wherein, nag-suicide yung anak nila. Meron akong i-share regarding that. Honestly, ayoko po ng dugo. Ayoko ang dugo. Ayoko nakakakita ng dugo. Ayoko naamoy ang dugo. Pero, when I heard this, when I got this call, yung family, want to have Angel to assist them, about the situation in their family na yun nga, may death. And hindi muna nila agad sinabi kung ano yung sitwasyon. And then later on, when I was preparing na, and coordinating na, dun ko na-figure out na, okay, so it's a tragic death for the family because it's suicide. Salamat, Patrick. James, thank you for watching. So, it's a suicide. And, syempre, wala namang, yung death itself, sobrang ano na nun, diba? Mahirap na siyang tanggapin. Much more, suicide. And, ano yun? At ano pa? Ano yun? Kabataan. Yun. Well, anyway, so, na-mention ko na takot ako sa dugo. Hindi man takot, ayoko ng scent ng dugo. But, ewan ko ba, nandito pa rin ako sa industriya na to, wherein may dugo naman talaga. I even studied embalming. And yet, yeah, na-face ko naman yung fear na yun. So, dami ng introduction ko. When I got to the place,
Ano nangyari? Bakit? Napamura na siya ba? Bakit po? Saan? Oh! Ow! Oh no! Wala ba tayong bulaklak na dala dito? Wala tayong bulaklak, ma'am. Nandun lahat? Opo. Oh no! Pauwi na lang, okay lang yan. Chill tayo kanina. Chill lang. Sila, punta ka nga doon, sabihin mo lang na, Okay sige lang. po, okay lang yan. Hindi lang ako, sabi mo may kausap na lang. May kausap ako na special. Siyempre, yung ating dalawang Ito po. viewers. Anyway, sabihin mo na, sige po, basta mauna lang sila dito. Kaya-kaya natin yung mabipit. O yan, there is this problem. Ang nangyari, hindi naman problema sa angels pa ba? Yung bulaklak, instead na dalhin dito sa site, dinala sa simbahan. Anyway, so kulang lang ng communication. Pero maayos yan. So, going back, saan nga ba ako? So, nag-pull out ako. And alam ko na it's a suicidal. It's a self-inflicted incident. So, pagdating ko doon, sabi ko, Lord, bahala ka na. Please cover me with your precious blood. Alam ko na weakness ko ang dugo. Weakness ko to. More so na alam kong hindi kaaya-ayang makikita ko doon. Pero alam mo, iba talagang kumilos ang Holy Spirit pag hiningi mo yung guidance niya. Pag hiningi mo sa kanila na samahan ka. Kasi, for some reason, pagbaba ko sa bahay, pagbaba ko ng kotse, pagpasok ko sa bahay, wala akong nakitang kulay. Everything were gray. It was, pasara ko. It was black, white, hindi naman black. Basta it was gray. So, wala akong nakitang dugo. Ay, hindi. Wag muna tayo doon. So, it was gray. Parang hindi siya gloomy. Basta walang kulay. And then, everybody were panicking. Sinagsisigawan, nag-aaway. Kasi nga, medyo matagal na yung matagal na yung sitwasyon. Oras na yung inantay, and yet the kid were still there in the site. Dun sa kwarto niya siya Tapos dumating, pa-close ako. Tapos dumating na yung magpo-pull out, dumating na yun. Ito pa yung isang nakakalungkot. Nung dumating yung magpo-pull out, bago lang yung team na nag-pull out. Yung pinadala nila bago. So, hindi nila alam what to do. So, I really had to step in. Kinuha ko yung bata. And then, parang nanay, na kinuha ko siya kasi nakasandal siya. Parang nanay, na kinuha ko siya, nilagay ko siya sa katawan ko. Yung weight niya nasa katawan ko. Tapos inilagay ko siya, inihiga ko siya, saka ko siya ibinalot. Ano ba yung point ko doon? Siguro ang point ko doon is number 1, death itself is hard. More so if it's something na hindi inaasahan ng isang magulang. So, mabigat na siya. Gusto ko bang itap yung shoulder na, oy, good job ka doon kasi I faced my fear. Kasi kung hindi ako gagalaw, nobody else will move. Nobody else will give direction. No one will... Kasi everybody in that house were shocked. Pati yung funeral home. Alam niyo, imagine niyo yung may caution, yung don't cross na yellow tape. May ganun na, may ambulance. Kasi ang dami talagang tao. Siguro mga 20 or 25 na tao ang nandoon. Officers, medical assistants, lahat nandoon. Tapos nagkakagulo sila. Tapos walang direksyon. So, yun. So, maybe my point is, baka po, for others, doon yung masasabi natin na importante talaga na merong isang tao na alam kung ano ang, hindi naman,
paano ba alam? Or yung may experience kung paano natin isasaayos ang sitwasyon na ito. Hindi to, walang ready dito. Lahat to ay biglaan. Pero sa mga ganitong sitwasyon, maganda rin siguro na tanggapin natin na eventually, death is inevitable. It will come. Maganda po na kahit papano may alam tayo kung ano yung mga gagawin natin kapag nangyari ito. Hindi dahil nagpaplano tayo, pero dahil alam lang natin para hindi tayo magulat. Hindi tayo gulatin ng sitwasyon at bigla na lang sabihin sa atin na, ay, hindi pa lang sabihin, or bigla na lang tayo umuo dun sa mga lalapit sa atin na na ang gusto rin naman ng mga lumalapit sa atin ay makatulong, pero hindi rin sila makatulong kasi nga wala naman direksyon yung mga tulong natin at natatanggap natin. So, naghahalo-halo siya. Anyway, so that's my point. Iba kapag humingi ka ng guidance from the Lord because they will really be with you and alam nila yung weakness mo, tutulungan ka nila to face that. It was a miracle night. It was a miracle na I was able to face it without any fear. Saan yun? O, diba ang daldal ko? Isang butterfly lang nalagay ko sa... Buti, hi, shout out ka dyan. Hi! Ang aking angel na assistant ngayon ay si Angel Madel. Yun. Ang active ng mga butterflies natin. Kasi pinakain natin siya ng water and sugar. So, yun. So, sana mamaya matataas ang mga lipad nila. Ngayon, bakit naman tayo nag-butterfly? Ito lagi ko ito share sa sa mga send-off. Meron kasing mga, ay, hindi maganda yung bulaklak na yun. Huwag na natin ipakabit yun. Anyway, dahil ko sinasabi sa mga send-off to, na, di ba, minsan nagbaballoon tayo, minsan dove, minsan butterfly. Ngayon, as an angel, mas gusto namin lagi may butterfly. Hindi dahil aesthetic, but, eto na naman ako si Legend, na, ang sabi nila na, ang butterfly daw, ang creation ni God that doesn't make any sound and short-lived. So, whatever you say, whatever you whisper to the butterfly, we'd like to think that it is nowhere but heaven or to our Creator, it will go back. So, kung ano man yung sinabi natin sa butterfly, kung ano man kung whatever prayer, or kung basta kung anong communication na sinabi natin sa butterfly, kung baga nakakatulong or nakakagaan ng loob yon na alam natin na makakarating sa mahal sa buhay natin ito. Yun lang. So, yun. Wag na tayo magpalipad ng balloon, ha? Kasi, environment. Doon na lang po tayo sa sa butterfly. Basta wag lang natin ikukulong yung butterfly ng matagal. I-box natin siya katulad nito. Naka-box. Tapos, ipinalot natin siya sa isa-isang envelope. Shout out sa Enchanted Butterfly. Diba? Effort din sila sa kanilang preparation. Sa kanilang presentation ng box. Love nila yung mga butterflies. Anyway, yun. Ipaglalagay nyo na yung mga flowers. So, lagay ka lang ng 2 maganda sa loob. Yun! May tanong. Christian de la Cruz, shout out, Madam Ever Memorial. Hello! Hindi na ako nakakasama sa sa Ever. Namimiss niyo ba ako namimiss? Sama niyo naman ako. Ayun. Anyway, ano ba mga kwento ko? So, bumiyahe kami kahapon, maulan, 3 hours. Dumating naman kami. Pagdating namin, supposedly may misa pero hindi na rin natuloy. So, alam niyo yun, minsan kahit na yung mass, minsan magulo. May misa, may hindi. May misa, may hindi. So, yun. Wala talagang na-perfect na funeral.
Kahit na planuhin mo yan ng matagal, pag dumating na ang panahon na yan na, minsan talagang titigil yung mundo pag reality bites. Diba? Pero yun nga, that is where angel steps in. Again, hindi ko po, wala akong libro, hindi ko galing sa libro, kung ano man ang nai-share ko na pampagaan sa sitwasyon. Lahat po ito ay experience lamang ng isang anghel. Hindi lang din po ako ito, marami po tayong mga anghel na tumutulong sa pamilya to go through this kind of event in life. So ngayon, kanina na-stress ang ating madam, si Madam Baby, na-stress siya kasi yung flowers from the chapel na dadalhin dapat sa interment site, dinala sa church. So, nag-pressure sila. Pero, dahil nandito tayo, okay lang yan, kaya yan, as long as mauuna. And ito na. Nandito rin bulaklak, nag-aayos na sila. Yun. Meron pala akong isang sasabihin din. Kunyari po, sa funeral, kunyari marami kayong bulaklak sa chapel, hindi na kailangang dalhin lahat. Pag sinabi sa inyo na, kailangan dalhin sa Memorial Park lahat ng bulaklak, wag na po. Kasi, hindi na naman kailangan na dalhin. Kunin nyo na lang yung mga magaganda. Kasi unang-una yung amoy. Kaya tayo may memory ng bulaklak ng funeral na amoy bulaklak dahil dun sa hindi magandang amoy ng wilted flowers. You know what we did? You know what we do? Para alam lang natin yung lahat ng mga nagbigay ng bulaklak, kinakat natin yung mga ribbons kung nasaan nandoon yung mga pangalan nila. Cut na lang natin. Tapos, ibibigay natin sa family. Pagka may panahon na sila, na may oras na silang basahin, kung sino yung mga nagpadala ng bulaklak, and then, dun, pwede nilang balikan ito. Another thing, yung mass cards. Hindi na rin natin siya dinadala. Mabigat pa yung binder nun, yung cover. Ang ginagawa nilang natin, tatanggalin. Kunin natin yung mga inserts. So, mas mabilis, diba? Mas madali. Kaysa nakikita ko, nakabox pa yung mga binder, hindi naman natin kailangan lahat dun. So, iwan nyo na sa funeral home. Let them dispose it, kasi alam nila kung saan yung dadalhin. Kunin na lang natin yung mga pangalan, or yung mga papel, kung nasaan nandoon yung mga pangalan na nagbigay ng sympathy flowers, or kung ano ba. Okay? Yun lang po. Good morning. Magsa-start na akong mag-anghel-anghel dito kasi tinatawag na nila ako. Again, thank you kay Patrick. James, thank you so much. Namimiss ka namin. Namimiss na kita, promise. And, kay Christian. Sana mag-partner or makapag-serve ulit ako sa Ever Memorial. Pray tayo Always start the day with prayer. And always seek for the Holy Spirit to be with you. Every moment. Every minute. It never fails. Good morning. Good morning. Good morning. Paano ba to? Hala. Paano to? Ayan na, finish na. Totoo na. Good morning.